Nagkasundo na ang Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways na ililipat sa DA ang pagpapatupad ng farm-to-market road projects sa 2026. Magsusumite naman ang DA ng audit findings sa ICI kaugnay sa FMR projects sa Davao Occidental at Zamboanga. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Magsusumite na ng audit findings ang Department of Agriculture sa Independent Commission for Infrastructure o ICI patungkol sa Ghost Farm to Market Roads o FMR projects sa Davao Occidental at dalawang unfinished FMR sa Zamboanga. Meron isang site doon, marked as completed, pero ngayon lang binubuhusan, may hinahabol na tapusin. So binubuhos lang yun ng semento, no? Pero dapat 2021 pagtapos at kung kalakilagay kasing completed yan, naman nakubra na nila yung pera di ba? So meron naman isang site na talagang wala yung kalye. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipapasa na ng DA sa ICI ang report sa 4 na contracting companies na sangkot sa 5 maanumalyang umanong farm-to-market road projects. Kabilang dito ang DICEM Construction and Supply na nakabase sa Davao. Yung tatlo naman na yun, we have agreed to file a joint complaint man or kaso sa ICI. Then ICI will determine naman kung i-file nila sa ombudsman yung mga malamang mapapunta na sa ombudsman yun para filean yung mga taga-gobyerno na may problema dito. Madadagdagan pa ng 2 ang isusumite ng DA sa ICI ngayong araw. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkasunduan na ng DA at Department of Public Works and Highways na ililipat na sa DA ang implementasyon ng farm-to-market roads sa 2026. Of course, we will need the assistance of still the DPWH para i-guide kami dyan dahil bagong role na naman namin yan para nga matulungan din sila sa backlogs nila at sa nangyari nga and they have to implement lahat ng kanilang mga projects as soon as possible. Kailangan na mag-catch up din no? Pati yung mga FMR ng 2024, 2025 kailangan ma-catch up din ng DPWH while it is still under their purview, no? Samantala, nadagdagan pa ng 8 contractors ang sasampahan ng reklamo ng Department of Trade and Industry patungkol sa umano'y maanumalyang flood control projects dahil sa violation nito sa construction industry regulations. Actually, merong unang batch, no, which was the 8, which we actually already gave a statement, and then meron pang another 8, which was given yesterday. 16 na kumpanya na ang sumatotal na may formal complaints mula sa DTI, nakasama rin sa top 15 contractors na inilabas si Pangulong Marcos Jr. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, isusumite muna ito ng DTI sa Philippine Construction Accreditation Board, saka ito ibibigay sa ICI at Ombudsman upang malaman ang kaso na ihahain sa mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.